As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga iyo'y bago tuwing umaga. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan sa atin na tayo ay patuloy niyang pinahihiram ng buhay na ating taglay ngayon. Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Lamentations sa Panaghoy, Kabanatang 3, talatang 22 at 23. Kaibigan, patuloy ka po naming inaanyayahan na ngayong darating na Marso 1 sa ganap na ikapito ng gabi ay pasisimulan po natin ang isang napakagandang pag-aaral na may pamagat Revelation of Hope. Abangan po ninyo at kayo po ay lalong pagpapalain at makikinabang sa pag-aaral na ito. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. At dito po ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. Itutuloy natin ang ating pagtunghay sa aklat ng Genesis sa Kabanatang 47 po tayo. Talatang 1 hanggang 31. Mula po sa ang Bible Pinoy version, sundan niyo po ang aking pagbasa. Pumunta nga si Joseph sa hari at sinabi, "Dumating na po ang aking tatay at mga kapatid galing sa Kanaan. Dala nila yung mga alaga nilang hayop, mga baka at lahat ng ari-arian nila. Nasa Goshen po sila ngayon." Tapos ipinakilala ni Joseph sa hari yung 5 kapatid niya. Tinanong sila ng hari, "Ano ang trabaho nyo?" Sumagot sila, "Mga shepherd po kami, gaya ng mga ninuno namin. Nagpunta po kami dito para tumira sa bayan nyo. Malala na po kasi ang tagutom sa Kanaan at wala na ding makain ang mga alaga namin. Kung okay lang po sana, payagan nyo kaming tumira sa Goshen." So sinabi ng hari kay Joseph, "Nandito na ang tatay at mga kapatid mo. Since ikaw naman ang gobernador ng buong Egypt, ibigay mo sa kanila yung best na lugar dito. Patirahin mo sila doon sa Goshen. Kung may mahusay sa kanilang magpastol, sila ang gawin mong in charge sa mga alaga kong hayop." After noon, dinala ni Joseph ang tatay niya at pinakilala sa hari.
Tapos blines ni Jacob ang hari. Tinanong ng hari si Jacob, "Ilang taon na po kayo?" Sumagot siya, "Mga 130 years na po akong nagpapalipat-lipat sa iba't ibang lugar. Maiksi ang buhay ko at mahirap kumpara sa mahabang buhay ng mga ninuno ko nung palipat-lipat din sila." Blines ulit ni Jacob ang hari at saka siya umalis. Pinatira nga ni Joseph ang tatay niya at mga kapatid niya sa Egypt. Binigay sa kanila ang best na lugar malapit sa Rameses, gaya ng inutos ng hari. Binigyan din niya ng pagkain ng tatay niya, mga kapatid at ang lahat ng kamag-anak niya, base sa dami ng anak nila. Lalong lumala ang tagutom. Wala ng pagkain kahit saan. Sa sobrang gutom, nanghina na ang mga nakatira sa Egypt at Canaan. Binenta ni Joseph ang mga pagkain sa mga tao. Inipon niya ang mga perang kinita at dinala sa palasyo. Nung wala nang pambili ang mga taga-Egypt at Canaan, lumapit sila kay Joseph at sinabi, "Bigyan mo kami ng pagkain. Mamamatay na kami sa gutom. Wala na kaming pera." Sumagot si Joseph, "Kung wala na kayong pera, ibigay nyo na lang sa akin yung mga alaga nyo. Papalitan ko ng pagkain." Dinala nga nila kay Joseph ang mga alaga nilang kabayo, tupa, kambing, baka at donkey, at pinalitan niya yon ng mga pagkain. 1 taon silang binibigyan ni Joseph ng pagkain kapalit ng mga hayop nila. After 1 year, lumapit ulit sila kay Joseph at sinabi, "Sir, alam niyo pong wala na kaming pera at nasa inyo na rin ang mga hayop namin. Wala nang natira sa amin kundi mga sarili namin at mga bukid. Tulungan niyo po kami. Hahayaan niyo po ba kaming mamatay at mapabayaan ang mga bukid namin? Bigyan niyo kami ng pagkain at mga buto na pwede naming itanim, kapalit ng mga sarili namin at mga bukid. Okay po sa amin na maging alipin kami ng hari." Binili nga ni Joseph ang lahat ng lupain sa Egypt para sa hari. Sa sobrang gutom, napilitan ng mga Egyptians na ibenta ang mga bukid nila kaya napunta sa hari ang lahat ng lupain. Ginawa rin ni Joseph na alipin ng hari ang lahat ng nakatira sa Egypt. Yung lugar lang ng mga priest ang hindi niya nabili. Hindi kailangang ibenta ng mga priest yung lupa nila kasi binibigyan sila ng hari ng allowance para mabuhay. Tapos sinabi ni Joseph sa mga tao, "Makinig kayo. Ngayon, binili ko na kayo at ang mga lupa niyo para sa hari. Ito na yung mga buto na itatanim nyo sa bukid. Sa panahon ng anihan, ibibigay nyo sa hari ang 20% ng harvest nyo. Tapos yung natira, pwede nyo ulit itanim o ipakain sa mga pamilya nyo." Sabi nila, "Sir, ang bait nyo po sa amin. Niligtas nyo kami. Okay po sa amin na maging alipin kami ng hari." So, gumawa si Joseph ng batas sa Egypt na ang 20% na mga ani ay mapupunta sa hari. Hanggang ngayon, pinapatupad pa ang batas na yan. Yung lupa lang ng mga priest ang hindi napunta sa hari. Sa Egypt na nga tumira ang mga Israelites, doon sa may Goshen. Nagkaroon sila ng mga ari-arian doon at dumami pa ang lahi nila. 17 years tumira si Jacob sa Egypt at umabot siya ng 147 years old. Nung malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Joseph at sinabi, "Anak, may request sana ako sa iyo. Ilagay mo yung kamay mo sa gitna ng mga hita ko at mangako ka na hindi mo ako ililibing dito sa Egypt. Gusto kong malibing kasama ng mga ninuno ko. Ilabas mo ako dito sa Egypt at ilibing mo ako kung saan sila nakalibing." Sumagot si Joseph, "Opo, tay. Gagawin ko yung sinabi mo." Sabi ni Jacob, "Mangako ka." At nangako nga si Joseph. Tapos yumuko si Jacob at nagpray sa may higaan niya. Sa sanlibutan, ngunit hindi para sa sanlibutan. Paano ba dapat mag-engage o makitungo ang isang Kristiyano sa sanlibutan? Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang mga tagasunod, na manatili sa sanlibutan ngunit hindi para sa sanlibutan ito. Sangayon sa Juan Kabanatang 17, talatang 14 at hanggang 16. Parehong mahalaga ang mga terminong in o sa and not of or hindi sa, hindi para sa. He called us to be deeply engaged with the world but not to become like the world. Tinatawagan tayo ng Diyos na malalim na makipag-ugnay sa mundong ito, sa sanlibutan ito, ngunit hindi upang maging katulad ng sanlibutan. Gaya ng nababanggit ng marami, kadalasan ay tila nagagawa nating baliktarin ito. We are of the world, but not really in it. Tayo ay nasa mundo,
ngunit hindi talaga tayo para sa mundo o para sa sanlibutan ito. Ipinapakita ng Genesis chapter 47 kung paano sinikap ni Joseph at ng kanyang pamilya na panatilihin ang balansing ito. Maingat na tiniyak ni Joseph na ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang hiwalay na region ng Egypt. Dahil minamaliit ng mga Egyptians ang mga pastol o tagapag-alaga ng mga hayop, naging madali para sa kanila na mapanatili ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Pinagtibay din ng ama ni Joseph ang kanyang pangako na hindi makisama sa mga Egyptians. Matapos manirahan sa Egypt sa loob ng 17 taon, pinanumpa ni Jacob si Joseph na hindi niya ito ililibing sa Ehipto, ayon sa talatang 29 at 30. Gusto niyang siya ay ilibing sa Kanaan, ang lupaing ipinangako ng Diyos. Si Joseph at ang kanyang pamilya, bagamat namumuhay sa Egypt, ay nagtalagang hindi magpapa-impluwensya sa Egypt, lalong-lalo na hindi maging sa Egypt. Bagamat si Joseph ay isang pinuno sa pamahalaan ng Ehipto, sa buong tagutom ay matalinong ipinamahagi ni Joseph ang pagkain sa paraang kapaki-pakinabang sa mga tao at kay Faraon. Naging pagpapala siya sa lahat ng mga lahi. Matapos maubos ang pera ng mga tao para magbayad ng pagkain o butil, nakipagkasundo sila kay Joseph na ibenta muna ang kanilang mga alagang hayop at pagkatapos ay ang kanilang lupain upang makakuha ng pagkain, sangayon sa talatang 16 hanggang 19. Sa pagtatapos ng tagutom, ang mga tao ay mahalagang naging mga sharecroppers. Pag-aari ni Faraon ang lupain sa teknikal, ngunit magagamit at sasakahin ito ng mga tao basta't magbabayad sila ng 20% na buwis. Ito ang parehong antas ng pagbubuwis na umiiral bago ang tagutom. Nagpasalamat ang mga tao kay Joseph para sa kaayusang ito at ipinahayag nila ang ganitong mga salita. Sa talatang 25, "Iniligtas mo ang aming buhay." Si Joseph ay naging isang modelo ng mananampalatayang nasa sanlibutan, ngunit hindi siya naimpluwensyahan ng sanlibutan. Hindi siya naging mapagsamantala sa mga nangangailangan, hindi siya nadala ng kayamanan at katanyagan ng sanlibutan. Nanatili siyang nakatuon sa Panginoon. Kaibigan, sa Juan, Kabanatang 17, Talatang 15, ito ang panalangin ng ating Panginoong Yesus para sa ating mga mananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon, "Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas." Kaibigan, ang dahilan kung bakit tayo ay narito sa sanlibutan ay upang ipakita natin, maging halimbawa tayo ng isang mananampalataya na nabuhay sa sanlibutan, ngunit hindi naging katulad ng sanlibutan. Tayo ay liwanag, asin ng sanlibutan ito. Manatili tayo sa ganitong kalagayan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaibigan, paano mo ipinamumuhay ang pananampalataya sa mundong ito? Ano ang mga paraan na pwede mong ibahagi upang ang mga mananampalataya ngayon ay manatiling nasa mundo ngunit hindi makamundo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala sa atin pong comment section at sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kayo naman po na nasa atin pong Facebook page at YouTube channel, pwede po kayong mag-comment dyan sa atin pong comment section. Sa atin pong pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang natatanging awiting may pamagat, "A World We Never Touch," na inawit ni Jobel Villena. Pakinggan po natin ang napakagandang awiting ito.
walked along the shores of Galilee. From clay he formed the healing balm that caused the blind to see, while stones of wrath lay heavy in their hands. He knelt to write his mercy in the sand. Jesus came to set the captive free, showed us by the way he lived, the way we need to be. All love is more than words could ever say. We must touch them with compassion to help them find their way. How can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touch? Could we be so busy being saved, trying to impress a world that's long since lost its way? We pride ourselves in being set apart, but we don't have time to touch a broken heart. Even if we found the time to care, would we take the risk involved in always being there? We hold the very thing they need so much. Sometimes the word of God can pass through just one simple touch. How can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touch? We hide behind these walls and the security of friends, but beyond the stained glass window, the world is lost in sea. How can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touch? How can we reach a world we never touch? Maraming salamat, Sister Jobel, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa atin pong pag-aaral ngayong umaga sa ating mga tagapakinig. Sana po ay napagpala kayo ng mensahe ng awit na ating napakinggan. Tayo po ay dadako sa ating pananalangin at nais ko pong makasama kayo sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, ipakita mo sa amin kung paano magtiwala sa iyo at hindi sa mga bagay ng sanlibutan ito. Ama, tulungan kaming bumaling sa iyo sa mga paghihirap tulad ng ginawa ni Joseph. Naway tandaan namin na ang iyong pag-ibig ay higit na mabuti. Dakilang Ama, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang amin pong mga kaibigang nakikinig. Nagpahayag po sila ng kanila pong mga kahilingan. Alam niyo po ang mga burden sa kanilang mga buhay. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan. Ipinapakiusap ko, dakilang Diyos, na ang mga pangangailangan ito ay inyo pong ipagkaloob sa kanila sa inyong kapanahunan.
Tulungan po ang bawat isa na manampalataya na ang inyo pong plano at ang inyong kalooban ay higit sa aming mga kagustuhan. Tulungan niyo po kami na amin pong maipasakop ang aming mga sarili sa inyo at matupad ang inyong kalooban para sa amin sa inyo pong kapanahunan. Salamat na inyong diringgin ang aming mga panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan at dito po sa ating himpilan. Muli po namin kayong inaanyayahan na sa ganap na 7:00 ng gabi, simula po sa March 1, ay atin pong pasisimulan ang isang natatanging pag-aaral na may pamagat Revelation of Hope. Inyo pong sundan, inyo pong abangan ang pag-aaral na ito sapagkat kayo po ay tiyak na makikinabang at mapagpapala sa mga pag-aaral na inyo pong mapapakinggan. Sa March 1, sa ganap na 7:00 ng gabi, ay pasisimulan po natin ang natatanging pag-aaral na Revelation of Hope. At sa inyo pong pagpapatuloy ng pagsaliksik ng salita ng ating Panginoon, amin pong ini-offer ang napakagandang Bible Study Guide na Explore. Ito ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers sa atin pong mga numero at dyan po sa comment section para naman po sa mga nasa Facebook page and YouTube channel. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung meron po kayong mga karagdagang katanungan para po dito sa ating inihahandang napakagandang pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope, ang mga numerong ito ay inyo pong pwedeng tawagan o kaya ay i-message para po sa inyong mga karagdagang mga paglilinaw at katanungan. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.